kapuso. Ito na po ang ating kasalan. Sana maging happy po tayo sa ating pagbabiyahe ngayong umaga. At sana rin dun sa mga nagpapaputok, huwag nyo namang hagisan ng mga paputok yung po ating mga nagbabiyahe, okay? Kasi delikado din po yan para sa kanila. Ito na po mga kapuso. Unahin na po muna natin ang kahabaan ng North Luzon Expressway sa may Balintawak. Gamit pa rin po ang ating sosyal na GMA traffic system mga kapuso. Masisili po natin ang magkabilang lane ng North Luzon Expressway. Ayan, yan po yung nasa... Ay, parang walang... Ayun, yung pong nasa upper left. Yan. Yan po yung video ng ating North Luzon Expressway. Makikita ho natin ho ngayon ang magkabilang lane. Yun hong mga patungo sa kaliwa ay patungo po yan ng EDSA at umaakit po yan ng EDSA at tumidiretso ng OA Bonifacio. Wala pa na hong masyadong problema. Yung pong nasa kanan naman ay patungo ng norte. Ganun din. Namamayagpag din po ang karir ng ating mga motoristang patungo po ng norte. Sa ibabang bahagi naman po niyan ay ang C5 Taguig. Makikita ho natin ngayon ang magkabilang lane sa south tayo, no? Makikita ho natin napakabongga din po ng magkabilang lane. Ang kaliwa ho ay patungo ng Bikutan area, tama ba? At ang kanan ay patungo po ng Pasig, napakabongga po at walang problema. Sa kanan naman po tayo, yung kanan sa itaas, yayahi, gaganon ka talaga po mga kapuso, ano? At makikita ho natin namumutakti ng pulang ilaw at puting ilaw. Ibig sabihin po niyan, hindi gumagalaw ang ating daloy ng trapiko, kayo man ho ay patungo ng norte or south. Mga kapuso, gamitin nyo na po ang iba pang mga ruta para hindi na ho kayo maipit sa napaka medyo miserableng buhay ng mga motorista doon po sa kanang bahagi ng EDSA, Kamuning. Walang coding ngayong araw dahil ngayon po ay holiday. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasada sa Metro Manila. Pero po nag-iisang reyna ng kasada, Laban Yumin! I say! Smile one, John and Avril, flying! Balik sa inyo dyan sa studio. Thank you so much, Lobelia. At habang kami, umpisa na namin ang aming maagang medianoche. Lipat naman tayo sa ating unang balita. Ito na. Woo! Pagkain na. Buffet. Breakfast. Buffet. Dinner. Ang mga unang balita sa umagang ito. Lockdown rate ng taxi magiging 40 pesos na sa pagpasok ng bagong taon. Pero taxi may metrong nag-i-issue ng resibo lang ang papayagang magtaas. Ang latest sa bentahan ng paputok sa Bukawe, Bulacan ngayong besperas ng bagong taon, sisilipin live. Paghahanda sa mga pampublikong ospital, aalamin din. Presyo ng mga inihahanda sa medianoche, mahigpit din babantayan. 6 na taong gulang na elepante sa isang zoo sa Russia, nanganak. At 25 most intriguing people of 2010 ng People Magazine, kilalanin. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. May dagdag pasani na sasalubong sa mga sumasakay ng taxi pagpasok ng 2011. Magiging 40 pesos na ang flag down rate habang madaragdagan din ng piso ang kada patak. Narito ang report ni Marie Zumali. Pila-pila sa taxi ang mga pasaherong ito dito sa isang supermarket sa Quezon City. Kapapamili pa lang kasi nila ng mga pang medianoche kaya sangkatutak ang mga bitbit. At mas makagagaan daw kung magta-taxi na sila pa uwi. Pero ang mga gaya ni Corazon Tabu, hindi lang ngayon kundi araw-araw daw kung mag-taxi. Pumapatak nga raw sa 400 pesos kada araw ang kanyang pasahe. Kaya naman dismayado siya nang mabalita ang aakyat nasa 40 pesos, ang ngayon 30 pesos na flag down rate sa taxi. Ang patak naman sa kada 300 metro, mula 250 magiging 350 na. Sa kasalukuyang 50 pesos na bayad sa taxi, 30 pesos nito ang flag down rate at 20 pesos para sa 2.4 kilometers. Kapag natuloy ang pagtataas, ang flag down magiging 40 pesos at ang singil sa 2.4 kilometers magiging 28 pesos para sa kabuuang singil na 68 pesos. Dapat hindi muna magtataas kasi lahat mahal. Inanunsyo na LTFRB ang taas singil sa mga taxi matapos maaprubahan ang joint petition ng Philippine National Taxi Operators Association at R&E Taxi. Nakita naman nila sa 2004 pa yung unang yung increase. So 2004 ngayon 2010 na, pagti 2011. They consider it fair and reasonable because tumaas na yung fuel, tumaas yung maintenance cost. Gayunman hindi ito ora-oradang ipatutupad. Magiging epektibo lang ito 15 araw matapos ilathala ang anunsyo sa mga pangunahing dyaryo.
Paglilinaw pa ng LTFRB, tanging mga taxi unit lang na may metrong nakapag-i-issue ng resibo ang maaaring magtaas ng singil. Ngayon pa lang marami na sa ating mga kababayan ang umaaray. Mahirap din kasi parang gaya ngayon, pinaka-convenient talaga din na sakyan is taxi. Mahirap na ang taxi, bigla din ang taas. Sasakay pa po ba kayo ng taxi? Pag-iisipan dahil kasi nga, di ba, we have to be practical. Pero meron din namang naiintindihan ang kalagayan ng mga taxi driver. Yung flag down, okay lang. Pero yung for every, yung dating 250 gagawing 3, parang medyo mabigat na. Although, naghahanap buhay din sila. Pero kung mga taxi driver ang tatanungin, talagang panahon na raw para magtaas ng singil sa pasahe. Kailangan po ma'am kasi ma'am hirap na rin ma'am kami. Ngayon nga ma'am, swerte ma'am makapag-uwi ako ng 200 pesos eh. Yung sobrang katrapikan. Yun ang natatalo kami, yung gas namin. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Sa mga mamimili ng paputok sa Bukawi, Bulacan, naghahabol na sa pamimili lalo pat ilang oras na lang ay sasalubungin na ang bagong taon. Ano naman kaya ang pinakamabentang paputok? Alamin sa live report ni Cedric Castillo. Cedric, ano nga ba ang pinakamabenta? Yes, Ivan, magandang umaga. O nga, nagbigay nga sila dito ng mga listahan ng mga top 3 at yan ay babalita natin. Kumbaga sa paputok, itong taong 2011 ay isisindihan pa lamang na mitya at magsisimula ng sumabog. Dito sa Bukawi, Bulacan ay siguradong may mga paputok na magliliwanag sa kapaligiran sa darating na bisperas ng bagong taon. Pero meron din namang ibang mga paputok na medyo bitin pa rin ang bintahan hanggang sa ngayon. Animoy panic buying sa grocery ang eksena sa mga tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Sako-sako, bulto-bulto o kahit na pira-piraso lang, tila ba walang kaso ang magsunog ng kaunting salapi, makapagpaingay lang sa pagbubukas ng panibagong taon. Kaya naman ang mga nagtitinda, todo akit sa mga customer, maubos lang ang mga nagtambak na paninda sa mga shelf. Pero sa lahat ng paninda, meron daw 3 pinagpipiestahan ng mga magpapaputok. Siyempre, number 1, Quitties. Second, Sawa. Then yung pangatlo, Lucy's tsaka Fountain. Natuto na tao eh. Siguro natatakot na rin sila. Yung iba nga ayaw na ng putok eh. Gusto puro ilaw na lang eh. Giit ng mga nagtitinda rito, wala na raw sa eksena ang mga dati bentang-benta at nakakabinging pasabog. Mas gusto nila ngayon yung masisiyahan sila. Maliwanag yung taas ng pagtingin nila sa kalangitan. Ayoko nung malakas. Baka makadisgrasya. Pigulo, gusto mo? Hindi po. Bakit? Sasamo. Para naman sa mga produktong hindi kasing ningning sa paningin ng mga mamimili. Babalik lang namin yung puhunan namin para naman hindi kami malugi dun sa puhunan namin dito sa mga stock na to. Ivan, sa ngayon ay wala pang pagbabago sa presyo ng mga paputok gaya halimbawa ng Quitties na nasa 3 piso pa rin kada piraso at hanggang 20 hanggang 30 pesos naman ang bawat isang fountain. Umaasa raw kasi ang mga tindero-tindera rito na tuluyan ang magkakaubusan ngayong araw ang mga paninda nila sa dami ng mga mamimiling inaasahang dadagsa ngayong bisperas ng bagong taon. Balik ko na sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Cedric Castillo, nag-uulat live mula sa Bukawi, Bulacan. Samantala, umabot na po sa 229 ang nasabugan o nakakain ng paputok o kaya itinamaan ng ligaw na bala. Base po yan sa latest nationwide surveillance data ng Department of Health. 206 dito firecracker-related injury o yung tinamaan o nasabugan ng paputok. At nangungunarit pa rin dyan ang tikulo na ipinagbabawal ng mga otoridad. Nananawagan naman si Pangulong Noynoy Aquino sa mga magulang na ilayo ang kanilang mga anak sa mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Walang bagong kaso ng naputukan na ipinasok sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa nakalipas sa magdamag pero nananatili pa rin silang naka-alerto para sa anumang emergency. May live report si Joseph Moro. Joseph. Ivan, kasado na nga dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang mga doktor at mga nurse para sa mga inaasahang pagdagsa ng mga biktima ng pagputok sa pagsalubong sa bagong taon. Nakareserba na ang mga gamot at gamit para sa magiging pasyente nila. Mayroon na rin mga itlog para dun sa mga batang makakalunok ng Watu C. Pero patuloy pa rin ang paalaala ng ospital na umiwas na kung maaari sa mga paputok para iwas disgrasya.